Morning! Magandang umaga po sa lahat. Morning. Pakibati nyo nga po yung katabi ninyo, sabihin nyo, Happy election. Tapos na election. Nakaboto po ba lahat? Amen? Sino hindi nakaboto? Ay, sayang. Sa presinto na kayo magpaliwanag, mga kapatid, ha? Are you blessed today, church? Talaga, sabihin mo sa katabi mo, I am greatly blessed and highly favored and deeply loved by God. Amen. Totoo po yan, ha? That we are greatly blessed and highly favored. And alam nyo, bago ko po dalhin kayo sa ating pag-aaral, gusto ko lang pong susugan yung mga sinabi ni Kuya Aves kanina. At alam niyo po, ipapasalamat tayo sa Panginoon. Pakatandaan po natin. At ito po yung lagi kong sinasabi sa mga anak ko. Kapag may nasisirang mga gamit, huwag kayong ma-stress. Ibig sabihin, papalitan ng Diyos yun. Amen. Para naman hindi nasanay sa Panginoon. Eh dito po, nung nagsisimula tayo, balikan ko lang para may testimony for those who are watching online. Tayo po ay ilang taon na dito nung lumipat. Ngayon, 3 years na, no? Alam niyo po ba, 1 week before tayong magsaservice na dito at palipat na tayo, wala po tayong sound system. Dapat bibili pa rin tayo ng mga materials that would cost us 10,000 pesos. Kable lang po yun. Because we're planning din, dahil po sa hawak nating pera, ay analog pa tayo. Sabi ko kay Aves, anak, huwag kang matakot. Merong gagawin ang Diyos na mabuti. 1 linggo na lang po yun, ha? Actually, to be exact, 6 days. Alam nila Ate Amel yun. So, mag-start na po tayo. In 6 days, dito na tayo lilipat, tapos walang sound system. Tapos bibili tayong kable na hindi sigurado kung tutunog ng maganda. Kasi nag-Facebook Live tayo. And then sabi ko kay Aves, anak, may gagawing maganda ang Diyos. Alam niyo, pagdating po ng Thursday, may dumating na pagpapala. And pagdating po ng Sabado, Friday yata, sila Ate Amel pa tsaka si Ate Nenet ang bumili. Hello kay Ate Nenet sa... Saan nga ba si Ate Nenet? UAE? Sa Dubai. So, Friday, binili nila yung digital mixer. So, to make the long story short, pagdating ng Sunday, nakapag-Facebook Live tayo, meron tayong digital mixer. Di ba? So, pwede ba nating palakpakan ng Panginoon? So, talagang hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kaya pag meron po kayo nasisirang gamit sa bahay, huwag kayong mag-alala. The Lord will provide at mas maganda po ipapalit sa inyo. Kung hindi po nasira yung washing machine namin na analog, noong una nanghihinayang pa ako. Sabi ko, Lord, ang hirap maglaba. Kami ni Mrs. sa kinakamay namin. Yun pala, gusto ng Panginoon, mag-level up na kami mula sa manual. Hindi naman actually manual. Yun, anong tawag sa ganun? Yung hindi automatic. So, hindi automatic. Yung pala, dinala kami sa isang automatic na washing machine. Mas madali buhay. Di ba? So, habang naglilinis ka, habang nag-aaral ka, naghugas ka ng pinggan, nakakapaglaba ka at the same time. So, the Lord knows what's best for you. Di ba? So, mga kapatid, huwag kayong malulungkot pag meron pong nawawala sa inyo, ay meron pong ipapalit ang Diyos na masigit pa doon sa nawala. Amen? Kaya sabi ko kay Avis, anak, papalitan ng Panginoon yan. Hindi ko alam kung ano ipapalit niya dyan. Kung drums ang problema mo, baka yung drum, nilalagyan ng tubig ang ipalit dyan. Hindi ko alam. Pero definitely, mas maganda. Amen? So, sa mga nanonood sa atin online, huwag kayong malulungkot. Pag meron po nawawala sa inyo, papalitan ng Diyos yan na masigit pa doon sa nawala. Now to Him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think. Amen and amen. And welcome po online. Sa mga nanonood sa atin online, this is Solution Grace Church at napakaganda po na ating mga pag-uusapan. At nakakatuwa dahil once again tayo po nagsama-sama. It's the 3rd Sunday of May at tayo po nakalipas na sa ating pagboto. Yung kuko ko malinis na eh. Sino dito yung madumi pa yung kuko? Ano yan? Ligo lang po ang katapat niyan. Oo. So, mga kapatid, nanonood online, please join us at tapusin niyo po yung ating pananabahan because I assure you by the grace of God, napakaganda po na pag-uusapan natin. So, let's pray po muna as we move on. Father, we thank you so much dahil umpisa pa lang po na aming praise and worship, nananagana na po ang iyong mga
salita para sa amin through those songs na aming inawit. At dalayan po namin sa umaga pong ito, kayo po ang kumalinga sa amin at patuloy mo kausapin na aming mga puso na marahil ang ilan po sa aming mga kaibigan ngayon ay nalulungkot, nalulumbay at naniniwala po kami na wala pong papawi ng nadaramang ito na aming mga kaluluwa, kundi po ang iyong salita. And I pray, Lord, that you would bless us. Blessed na po kami, but we ask for your blessing. And also, Lord, I pray that you would bless this message of yours na marami po mga kapatid namin nanonood online and even dito po sa aming church mismo na mapagpala at makita po namin, Panginoon, that indeed we have a good Father in you. Salamat po, Panginoon, and use me, Lord, as your mouthpiece. Nang sa gayon ay maipahayag at mailahad ko po ng maayos at malinaw ang iyong salita. And this, Lord, we pray and we ask in advance. And we thank you, Lord, also in advance. In Jesus' name, amen and amen. So church, sa umaga pong ito ay pag-uusapan natin, ay pagpapatuloy natin as promised. Ito pong buwan ng Mayo, as we all know, dahil sunod-sunod po yung mga kinasangkutan na ating mga kababayan na mga trahedya sa kalsada, hindi naman po lingid sa inyo yung mga nangyari in the past. At nais ko pong bigyan po natin ng pagkakataon itong buwan na ito. Last Sunday ay nag-celebrate tayo ng Mother's Day at naisingit ko pa yung ating pagtalakay doon sa mga katotohanan na sa mga trahedya, sa aksidente, mga sakit at karamdaman, ay paniwalaan po natin at talagang wala po sa likod nito ang Diyos. Kasi pangkaraniwan pag may mga nangyayari pong masama, especially sa ating bansa, ang nakakalungkot, hindi lang po nagpo-post ng mga unbelievers. Of course, it's but natural for the unbelievers na sisihin nila ang Diyos. Pero nakakalungkot, meron din po mga believers ang sumasang-ayon sa paniniwala ng mga unbelievers na ang Diyos ay nasa likod ng mga masasamang bagay na ito. Well, I've got good news for you. At dito po sa ating church, I firmly believe na wala po talagang gagawin ang Diyos at wala po sa bokabularyo ng Diyos na siya po ay gagawa ng makasasama sa inyo. Actually, yung mga ginawa nating masama, gagamitan po niya iyon, yung mga masasamang pangyayari na tayo po may kagagawan, gagamitin niya po iyon para sa ating ikabubuti. Pero, wala po sa likod nun ang Diyos. Even po yung mga problema ninyo, hindi po galing sa Diyos yan. Ang binibigay po ng Diyos, hindi problema. Ang binibigay po ng Diyos, solusyon. Kaya po yung pangalan ng church natin, Solution Grace Church. Kung nagbibigay po ng problema ang Diyos, sana pangalan ng church natin, Problem Grace Church. Sa tingin ko, wala namang sa matinong isipan na Kristiyanong gagawa ng ganong hakbang. Ano? Magtayo tayong church, tapos ang pangalan ng church natin, Problem Grace Church. O kaya Problem Christian Church. Solution Grace Church. So tandaan natin, hindi po nagbibigay ng problema ang Diyos kasi wala siyang problema. Marami siyang solusyon. Sa mga problema na sino pong nasa likod? Una, ang dyablo. Pangalawa, kagagawan po nating mga maling pagkapasya. Pangatlo, we still live in this fallen world. Kaya po, may mga tao na hindi po tayo kinasisihan gumagawa ng mga bagay na makasasama sa kapwa nila. So yun po yung tatlong dahilan at wala po sa likod ng mga masasamang bagay o masasamang pangyayari ang Diyos. Dahil mahal na mahal niya tayo. So yun po yung layunin natin kung bakit po tayo nakikinig ng salita ng Panginoon. And today, ang atin pong message ay kaganda. It's entitled, pakilagay nga po yung ating PowerPoint. God's ways are simple yet powerful. Now, never take for granted yung mga bagay na simple. Kasi ang problema ng tao ay pag simple masyado, hindi sila na-challenge at saka hindi sila naniniwala. Now, ang Diyos po natin, dahil siya po ay mabuti, di ba kinakanta natin yung song na God is good and all the time? Pero sa katotohanan, ba't hindi ito napapatunayan sa buhay ng maraming tao? Because hindi po malinaw sa kanila na ang Diyos po, dahil po sa kanyang kabutihan, nag-provide po siya sa atin ng mga bagay na simple. Hindi komplikado. Pag simple, ibig sabihin hindi komplikado. Pero karaniwan ng mga tao, and even a lot of Christians nowadays, they still believe sa mga bagay na komplikado. Alam mo yung mga komplikado, minsan ano pa yan may bayad. Pero yung mga sistema ng Diyos at pamantayan ng Diyos, simple na, libre pa. Saan pa kayo? Di ba napakabuti ng Panginoon?
Pero dahil sa sobrang simple magbigay ang Diyos ng panuntunan niya, kadalasan po tayong mga mananampalataya, we find it so hard to believe. But the truth is, God's ways are simple yet powerful. So do you believe it, church? Papatunayan po natin yan. God's ways are simple and yet powerful. Kaya po sobrang buti ng Diyos. So simulan natin sa isang question na ating pag-aaral. So drop down to our question, Kuya Jethro. So this is our question for today. Do you believe that God's way are not just spiritual? Kuya Jet, pakilagay nga doon are not just spiritual but also practical. God's ways, pakilagay ng S yung ano. God's ways are not just spiritual but also practical. For example, ako sagutin na po natin yung question na to. I believe that God's ways are simple, not just practical, spiritual, but also spiritual. Not just spiritual, but also practical. Ako, nagkagulo-gulo na. So once again, God's ways are not just spiritual, but it is also practical. For example, ang God's grace po, hindi natin nakikita ang God's grace. Pero ito po ay spiritual yun, ano? Pero yung manifestations ng biyaya ng Panginoon, nakikita po natin in the physical realm, I should say. Nagmamanifest. Amen. So once again, this is our question for today. Sa mga nanonood sa atin online, do you believe that God's ways are not just spiritual but also practical? The answer is yes. Sagutin na po natin as early as now. Now, kagaya na sinabi ko kanina, God's grace is spiritual. Hindi natin nakikita. Kaya nga po ang sistema nating mananampalataya, we live by faith. Pastor, hindi ako pwedeng maniwala sa isang bagay na hindi ko nakikita. Ang sistema ng mundo, you have to believe, you have to see it first before you believe. Di ba sinasabi natin? To see is to believe. Yan ang sistema ng mundo. Pero ang sistema po ng mga mananampalataya, we live by faith, not by sight. Ang mga tao sa mundo, they live by what they see, what they feel, what they touch, or what they smell, or what they taste, di ba? Hindi sila maniniwala pag hindi nila nararamdaman. Halimbawa ako, meron akong sinasabi ako iba minsan, sinasabi nila, ay, masarap ako magluto. Ako, sabi ko sa mga masasarap magluto, pasensya na kayo, di ako basta-basta naniniwala eh. Kailangan sample. Halimbawa, sinabi ni Sister Pressy, masarap yung buro sa amin sa Pampanga. Pasensya na po, hindi ako basta-basta naniniwala. So that's living by sight or by taste. Pero tayo mga mananampalataya, since nagkakilala kami ni Ate Pressy, at pareho kami mananampalataya, kahit hindi pa niya sinasabi magdadala siya ng buro, naniniwala na ako, tawag doon pananampalataya. I live by faith. Amen. Amen. Alam niyo yung burong isda? Sino kumakain dito ng burong isda? Kami lang dalawa. Masarap yun. Masarap siya. Pero pastor, hindi kami naniniwala eh. Sabihin niyo kay Ate Pressy. Now, mga kapatid, faith, by faith. We live by faith, sabi ng Bible, not by sight. Yung sight dito, referring to the senses natin, 5 senses. Smell, taste, ano pa? Touch, see, at saka feel. Tayo po, we live by faith. And Christians, paano natin ino-operate? Paano pong sistema, paano po nag-operate ang faith according to the Bible? Even though hindi natin nakikita, nananampalataya na tayo because it's written in the Bible. At sabi ng Biblia, faith operates by speaking. Napakasimple nun, mga kapatid. Lahat tayo may dila. Sino dito walang dila? Lahat tayo may dila. Yung iba lang talagang magulo lang magsalita. Pero may dila. Now, let me give you 2 Corinthians 4:13. Sabi nung talata, and since we have the same spirit of faith, sino yung kagaya natin ng mga Old Testament saints, Old Testament believers? Tinutukoy dito. According to what is written, they believed and therefore they spoke. Mga Old Testament believers po ito. We also believe and therefore speak. Kaya po importante you come to church para nabubusog tayo ng salita ng Panginoon. And faith comes by hearing and hearing by the Word of God. So pag kayo po'y nakapakinig ng tamang mensahe ng Ebanghelyo, ito po ang magbibigay sa inyo ng kusang pananampalataya. Faith comes by hearing and hearing by the Word of Christ. So the more na kayo po ay
nakakapakinig ng tunay na mensahe ng Ebanghelyo, kung ano po yung pumapasok sa inyong mga asal, through the mind, ito rin po ay inyong iuusal. Kaya importante po yung ipinapasok natin sa ating isipan because the mind is the main faculty of the soul. Pag mali po yung tinatanggap ninyong mensahe, yun po ang inyong laging sinasabi. Amen, church? So faith comes by hearing and hearing by the word of God, sabi ng Romans 10:17. So, once again, faith operates by speaking. Kaya po mahalaga yung inyong mga sinasabi. Hindi lang po yung basta sinasabi, pati po yung mga sinusulat natin. Sa social media, especially. Kasi doon po natin sino-showcase yung ating pananampalataya through social media. Instagram, Facebook, ano pa ang mga social media? Ano pa ba? Twitter, meron pa bang, ano pa mga social media? So, pag nagsusulat kayo, doon po nagkakaroon ng, nire-reveal ninyo kung ano yung pananampalataya. Now, drop down tayo susunod na talata. Tingnan niyo po ito. Sabi ng Proverbs 18:21, death and life are in the power of the tongue. And those who love it will eat its fruit. Ito po yung palagian ko pinapaalala sa ating church. So it's really important kung ano po yung mga sinasabi natin. If you love to speak death words, sabi ng talata, and those who love it will eat its fruit. Kakain po kayo ng mga death words talaga. Pag nasanay kayo sa mga salitang patay kang bata ka, talagang patay siya sa batang yun. Pag lagi mo sinasabi, ako, maalas na buhay ito, you will eat its fruit. But if you speak life, ano ginagamit natin pa nag-speak? The tongue. Death and life are in the power of the tongue. So, tayo po mga mananampalataya, it is but natural for us to speak life. Gawin natin natural sa atin yun. Kahit mga nakikita natin negative, speak life. Kasi nung nilikha po ng Diyos ang mundo, nakita niya madilim eh. Anong sinabi ng Panginoong Diyos nung madilim? Sabi ba niya, ang dilim. Hindi niya sinabi yun. Let there be light. So sinasabi niya yung gusto niyang mangyari. Ganon din po tayo. Pag meron kayong nalulungkot ka, huwag mo lang sabihin. Ang lungkot ko. Kaya po sa bahay, pinapractice namin, sobrang pinagpapawisan na kami. Titingin na kami mag-asawa, ang lamig man, no? Sinasanay na namin yung mga sarili namin. Kasi wala ka na magagawa, mainit talaga eh. Sinasabi lang na yun, malamig ang panahon. So nasasanay tayo hindi magreklamo. Amen? Now, isa pang talata mula sa Matthew 6:31. Ang ganda ng talatang ito in King James Version. Therefore, take no thought saying. So, kailan po nagkakaroon ng bisa yung inyong thought? When you say it. Nakuha niya po yung point, sinasabi dito ng ating Panginoon Jesus. Therefore, take no thought. Kung meron kayong masamang iniisip, para mangyari yan, sabihin mo. So, in the same manner, kung meron kayong naisip na mabuti, sa gitna na masasamang pangyayari, if you want that thought, yung pumasok sa isipan mo na mangyari, say it. So faith operates in the lives of believers through simple. God's ways are simple and yet powerful. Through speaking. Amen. So importante, no? Sinasabi nga nung mga nanay natin nung araw, importante kung ano rin po yung mga pumapasok sa atin at nilalabas sa ating mga dila. Kasi itong mga sinasabi at nilalabas sa ating mga dila, pwede po itong magbigay sa atin ng karangalan, pwede rin magdala sa atin sa kaguluhan. Amen? Di ba? Kapag kayo po ay pabalang-balang magsalita, ay talaga mapapalapit po kayo sa away. Pero kapag kayo po ay nag-iingat sa ating mga sasabihin, kahit nararamdaman mo yung bagay na yun, kasi pastor, totoo naman, gusto ko magpakatotoo, talaga hindi maganda hindi talaga siya maganda eh. I-package mo. Pwede naman ganun eh. Halimbawa, naalala ko nung araw yung aking boss sa office, ang galing nung boss ko na yun, ninang ko siya eh. Pag meron akong sinusulat na script, babasahin niya yung script, siya mag-approve eh. Kahusay nung boss ko na yun. I praise God for her life. Pag hindi maganda yung ginawa kong script, di ba usually sa ibang mga opisina, sinasabi ng mga boss, ulitin mo yan, ang pangit. Alam niyo sinasabi ng boss ko? Laverne, may potential to eh. Kaya mo pang pagandahin to. Ang sarap sa pakiramdam, no? Pero sa totoo lang, anong esensya nung sinasabi niya? Ang pangit. Pero dahil creative siya, hindi niya sinabi sa akin, at hindi ako nasaktan na pangit yung ginawa ko. Sabi niya, may igaganda pa to. So ibig sabihin, pangit talaga. Kasi may igaganda pa to eh. Para ba pag nagluluto yung misis mo, pwede mo sabihin, uy, may isasarap pa to ma.
Sige lang, tuloy mo lang. Kaysa yung sasabihin mo sa asawa mo, alam mo, hindi ganito luto ng nanay ko nung nabubuhay eh. Aaway na yun. Pero pag sinabihan mo, misis mo, okay na siya, konti na lang asin. May isasarap pa to, may potential. See? Di ba? Ganon din po ang Panginoon. Hindi niya tayo kinokondemn. So therefore, take no thought saying. So really, it's important kung ano po yung ating mga sinasabi. So importante po iyon, mga kapatid. Amen. Amen, church? Amen. So tuloy natin, konting review po, bilang pagbibigay po ng ilalatag natin yung isang makasaysayang paniniwala para tayo po ay maitatag sa katotohanan ito. Now, I've got good news for you, mga kapatid. Ang atin pong Diyos, He is not in the ministry of taking lives. Hindi po talaga siya pumapatay. Kasi tatay natin siya sa langit eh. Now, kung yung mga tatay nyo, kayo po ay papatayin, pwede kayo makulong. Pero pangkaraniwan ng mga tao sa ngayon, pag sumasakbilang buhay, sinasabi nila, di ba, pag dumadalaw tayo sa mga wake service, ay kinuha na ng Diyos yan. Alam niyo kung bakit nagkaroon po ng ganong paniniwala ang mga tao, and even mga mananampalataya? It's because ginagamit po na maraming mga kapastoran at pasintabi po sa mga pastor na nanonood na kapag meron po mga sumasakbilang buhay o namamatay, ginagamit yung Job chapter 1 verse 21. Now, let me give you this verse. Drop down to Job chapter 1 verse 21. Sa Tagalog, basahin ko lang. Ang sabi niya, ubad akong lumabas sa sinapupunan na aking ina. Ubad din akong babalik sa lupa. Si Yahweh ang nagbigay, si Yahweh rin ang babawi. Purihin si Yahweh. Now, bilang mananampalataya, may paalala po sa atin ang 2 Timothy chapter 2 verse 15. You know how to rightly divide the word of truth. Dapat alam po natin yung tamang paghahati. Let me give you this verse po muna. 2 Timothy 2:15. Be diligent to present yourself approved to God, a worker who does not need to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So pag sinabing rightly dividing the word of truth, pag binasa natin ang Biblia, hindi po lahat na nakasulat sa Biblia inaangkin mo. Dapat alam natin sino ang nagsabi at para kanino sinabi. Now, kung ilalapat natin yung 2 Timothy chapter 2 verse 15 sa Job chapter 1 verse 21, how to rightly divide the word of truth. Alamin natin, sino ang nagsabi na ang Diyos ang nagbigay o nagbibigay at siya rin ang bumabawi? Sa tingin nyo, was it Job or si God? Si Job. Di ba? Marino po yun kasi sabi ng talata. Kuya Jet, balik nga tayo doon sa Job 1:21. Ang sabi niya, sino nagsabi? Hindi ang Diyos. Ang nagsabi si Job. Ang sabi niya, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina. Amen? So ito pong verse na ito, ginagamit lagi sa wake service. At maraming mga wake service ang ginagamit po ito. Pero ang hindi nila alam at di po alam ng iba natin mga kapatid na pastor, kasi yung talatang ito, dinidikit nila ang nagsasalita daw ang Diyos. Ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang bumabawi. Well, sa katotohanan naman, bilang Diyos, may karapatan siya. Kaya lang, ang mabuting balita, hindi po ginagawa ng Diyos yun. Di ba good news yun? So kapag meron po kayong kapatid sa Panginoon na umuwi na, pinauwi lang yun, pinatulog. Pero hindi po siya pinatay ng Diyos. Kasi wala po sa ministry ang Diyos para kumuha ng buhay. Dahil sabi niya in John 10 verse 10, second part, sabi ni Jesus, I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. Naparito siya para bigyan tayo ng buhay na nananagana, buhay na ganap at kasiyasiya. Amen. Luke chapter 12 verse 32. Ang ganda ng mga verses na ito. Do not fear, little flock, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. Ano ba ang kingdom ng Panginoon? Walang kulang po doon. Sa kingdom ng Panginoon, sa kaharian niya, wala namamatay, walang malungkot. And it is your Father's good pleasure, church, to give you the kingdom. Amen. Hebrews 6:14. Ano pang sabi ng talata? Surely, blessing, I will bless you. Wow, may blessing na, be-bless ka pa. And multiplying, I will multiply you. Because, once again, God is in the business of giving life. Hindi po siya kumukuha ng buhay. Kaya tanggalin natin sa isipan natin yun. Because paano siya kukuha ng buhay? Wala po sa langit ang kamatayan. Hindi po gusto ng Diyos ang kamatayan. Wala nga sa vocabulary niya ang kamatayan eh. Nagkaroon lang ng kamatayan, it's because of Adam's sin. For the wages of sin is death. But the free gift of God is eternal life. Yun po yung original na plano niya eh. Now, wala pong bagay na ibibigay na masama sa inyo ang Diyos dahil wala po siya nun.
James chapter 1 verse 17 tells us, tingnan niyo po yung talatang ito, every good gift, kanino po binibigay ng Diyos ang every good gift? It's for the unbelievers. Isipin nyo, hindi sila naniniwala sa Diyos, wala silang relationship with Jesus, and yet, God is providing them, these people, good gifts. Pero, tayo po mga mananampalataya, siyempre ibang level tayo, anak tayo ng Diyos eh. And every perfect gift, ito yung binibigay sa atin ng Diyos, perfect. Anong gusto nyo, good o perfect? Perfect. Teacher Nelly, anong mas gusto mo? Good o perfect? Siyempre, perfect, di ba? Pag meron po kayo nakita sa kalsada, isang 500 at saka isang 5,000, anong pupulutin nyo? Teacher Nelly, anong pupulutin nyo? Parehas. Talino si Teacher Nelly. Wala may-ari, ha? Basta wala may-ari, teacher, ha? Every good gift and every perfect gift is from where? From above. Amen. So, wala po ibibigay ang Diyos na masama laban sa atin. Amen. Kanina po nagmumula yung mga masasamang bagay. Simple lang, hindi sa Diyos. Galing sa kalaban ng Diyos. Sabi ng John 10 verse 10, yung first part, the thief does not come except to, ano kanyang job description? To steal, kill, and destroy. That's it. So wala ang Diyos sa likod ng mga masasamang bagay at masasamang pangyayari. Yun po ang naisin kong itatak sa isipan natin dito sa SGC. And of course, sa mga nanonood sa atin, kung first time niyo po ito, medyo siguro napapataas ang kilay ninyo, pwede niyo na ibaba. Kasi dito talaga, ito ang totoo sinasabi ng salita ng Diyos. Huwag natin pagpapalitin yung job description ng kalaban na siya po ay nagnanakaw, pumapatay at nagwawasak ng buhay. Pero sabi ni Jesus, in the same verse, sa second part, but I am come that you might have life and that you might have it more abundantly. Siya nagbibigay ng buhay. Si Satanas, pumapatay. Pero kapag meron pong namamatay, ang sinasabi lagi ng mga tao, ay, kinuha na ng Diyos yan. Pangkaraniwan mo pa sinasabi ng iba, huwag kang maging masyado mabait, kukunin ka na ni Lord. Mali din yun. Yung mga mabubuti, ay mahaba pong buhay niyan. With long and satisfying life. Paano ang sikreto? Focus your eyes unto God's salvation. Nakita niyo na yung mga maling tinuturo sa atin ng mundo, no? So the thief does not come except to steal and to kill and to destroy. So yun po yung una. Si Satanas ang may kagagawan. Ikalawa, meron pang isa. Reveal lang po ito, pero sa mga first time na dumalo sa atin, this is good news. Kasi wala po talaga sa likod ng kamatayan, mga trahedya, sakit at karamdaman ng Diyos. Kasi pawang mabubuti at sakdal na bagay lang nagmumula sa Kanya. So sino may kagagawan? Bakit po natin nararanasan ang mga trahedya sa buhay? Alam niyo kung sino may kasalanan? Sino may kagagawan? I should say, tayo rin. Proverbs 10:27 tells us, if you respect the Lord, you will live longer. If you keep doing wrong, your life will be cut short. Pangkaraniwan po sa maraming mga tao, hindi natin nalalaman tong verse na ito. So pakatandaan po natin, if you respect the Lord, you will live longer. Maganda pong panuntunan ng Diyos. Pawang makakabuti sa atin. Now, if you respect those principles and panuntunans, you will live longer. Pero kapag kayo po ay patuloy na gumagawa ng mali, alam niyo nang masama po yan sa inyong mga atay, alam mo, Pastor, meron namang liver aid. Your life will be cut short. So, sino po may kagagawan? Kung bakit maaga po kayo umuwi? So, tayo din. Hindi ang Diyos. So, wag natin sisisihan ang Diyos. Now, mga kapatid, I'm so sure, gusto natin dito mabuhay na mahaba, di po ba? Yung nabubuhay tayo na mahaba, pero hindi tayo nakahiga lang sa kama. Ako po ay 53, by July 54, sabi ko, Lord, in the name of Jesus, and I believe na sa kanyang mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo, lahat po dito tayo ay iidad tayo. Numbers lang yan. Pero tayo po sisigla pa rin at malusog. Amen. Sa mga naniniwala, say amen. 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 Posible yon. Kasi nasanay na yung utak natin, ay pagtanda yan talagang, manghihina yan. Hindi na manghihina, kukulit pa yan. Ako, panalangin ko, pagtanda ako, hindi ako maging makulit. Sino dito yung mga makukulit na? Senyales daw yan na tumatanda na kayo. Hindi tayo kukulit, Hindi tayo kukulit. Now, may kumakaway dito. Now, may magandang panuntunan po sa atin ng ating mahal na Diyos para tayo daw po ay mabuhay ng mahaba. I will be giving you 2 principles para
hindi po umiikli yung buhay natin. Kasi sabi ng Romans chapter 5, verse 17, those who receive the abundance of grace and the gift of righteousness shall reign in life. So ibig sabihin, tayo po ay maghahari sa buhay na ito. Hindi po si kamatayan, tayo. Because we are now in Christ Jesus. By receiving the gift of righteousness and the abundance of God's grace, we shall reign in life. Sabi po sa Biblia yan, Romans chapter 5, verse 17, if I'm not mistaken. So gusto niyo po ba maghari kayo sa buhay? Ibig sabihin, hindi maghahari ang sakit sa inyo. Amen. Ako, kiniklaim ko to. Hindi yung tipong pag may sakit ako, wala akong magagawa eh. Dito talaga. Hindi. Kiklaim ko, magaling ako. Amen. That's reigning in life. It's through the one, Jesus Christ. Hindi po sa ating sariling lakas. Now, let me give you itong unang principle para humaba pong buhay natin. Sabi po ng susunod natin mga talata in Psalm 34, verses 12 till 14. This is Old Testament passages. Who is the man who desires life? Sino po dito gustong mabuhay na mahaba? Taas ang kamay. Yung mga hindi nagtaas ng kamay, sorry na lang kayo. And loves many days that he may see good. Sino yung gusto nyo humahaba ang buhay ninyo tapos nakikita nyo ang mundo, kaganda ng mundo. Ako gusto ko yun. Hindi yung tipong everyday na lang para ka nakikipagsapalaran. Ayoko ng ganun. Ibang may mga tao kasi pagising sa umaga, gusto nila gabi na. Tapos pagdating ng gabi, gusto nila umaga naman. Hindi niyo po na-enjoy ang buhay. Labas-labas pag may time. Huwag kayo mag-stay sa bahay. Labas din kayo. Para may love life din kayo. Tambay din kayo sa all day, o kaya sa 7-Eleven, o kaya sa Alpha Mart. Dami mga promotion, 13. Now, ito yung susi para tayo po humaba ang buhay. Keep your tongue from evil and your lips from speaking deceit. And I believe as a believer, hindi na po natural sa atin na tayo po ay nagsasalita ng mga salitang nanluloko. That's deceit. Hindi tayo nang i-scam. Pag nangako po kayo, tutuparin ninyo. Mahirap yung ganun eh. Ibang tipong, ayokong, praise God, di ba meron tayong tinatawag ng mga taong architect? Drawing lang. Pag nangako, darating ako dyan, pero pag dumating yung araw na yun, wala na naman. Nasisira yung credibility, nasisira din po yung inyong testimony. Let your yes be yes and your no be no. Sabi ng Bible. Pag sinabing darating ako dyan, dumating po kayo. Kahit bigla na lang kayo mawawala, at least tumupad kayo, dumating kayo. Kasi pag hindi nyo ginawa yun, that's deceit. Sabi ng talata, keep your tongue from evil and your lips from speaking deceit. And verse 14 tells us, depart from evil and do good, seek peace and pursue it. See, mahalaga yung dila, no? Death and life are in the power of the tongue. Sabi nga ng nanay ko, nung siya'y nabubuhay, huwag ka basta-basta nagbibigay ng inyong mga opinion because mabilis ang pagpasok, madaling pumasok sa gulo. Mahirap lumabas dyan. Now, this is Old Testament passages. Meron po itong parallel verse found in 1 Peter chapter 3. Nabasahin natin in verses 10 till 11. Church, ang ganda nito For he who would love life and see good days, let him refrain his tongue from evil. Napakaliit na bahagi ng ating katawan. But God is telling us to refrain from evil and his lips from speaking deceit. So tinuturuan tayo ng mga talatang ito na tayo po, if you want to live long, hindi lang basta long life, satisfying life, refrain your tongue from speaking deceit and from evil words. So speak life. Pag nakikita-kita kayo ng inyong mga kaibigan, speak life. Iwasan nyo na po yung mga salitang, ang taba-taba mo na. Naku, talaga pong pumapatay kayo ng damdamin ng mga kaibigan nyo yan. Pag nakita kayo, speak life. Uy, mas payat ka ngayon. Mga ganon. Hindi, you're prophesying, Kuya Gio eh. Di ba? Kasi gusto rin ng taong yon, maramdaman niya yung siguro may effort din yung taong yon. I believe, Kasi sasabihin talaga ng mundo, hindi ka nagpapakototo. Pero kasi the fact na gusto nating magbigay din ng encouragement sa ibang tao, we speak life to them. Di po ba? So, alam naman natin yung makakabuti rin sa atin. So, speak life. And yun nga po, when you promise something sa taong yun, ito pa rin natin. Kasi para magkakaroon tayo ng credibility at the same time, hindi po nasisira yung ating testimony. Ano po yung OPM? Promise me. Hindi tayo yun, Sa SGC, hindi tayo mahilig mag-promise. Kasi sinasabi naman ng iba, promises are made to be broken. Sila yun. Tayo po,
Hindi ganon. You know why? Because we have a faithful God. Once na siya po ay nag-promise sa atin, definitely, matutupad po iyon. Since tayo po ay anak ng isang Diyos na faithful sa kanyang pangako, dapat faithful din po tayo kapag tayo po ay nangangako. Hindi lang sa ating mga mahal sa buhay, sa atin din po mga kaibigan, especially mga unbelievers, para believer ka, pero hindi ka dumarating sa oras. Pero yung kausap mo unbeliever, mas maayos sa oras. Sino ngayon ang credible? Mas credible siya. Ay, ngayon, sino ang naralapastangan? Yung Diyos na pinaglilingkuran po natin. So be a good testimony by keeping your yes. Let your yes be yes and your no be no. Amen. So that's the first principle. No, mga kapatid, na kung gusto niyo pong mabuhay na mahaba, dapat alam natin yung mga, of course, importante yung ipinapasok natin sa ating isipan kasi kung ano po yung ating mga inaasal, yun din po yung ating iuusal. No, napaka-importante, ano? So, ito po yung unang prinsipyo. Mahalaga po yung mga inilalabas sa ating mga labi. So, once again, 1 Peter chapter 3, verses 10 to 11, tell us na refrain from speaking evil. Refrain your tongue from speaking deceit. So, malinaw sa atin yun. At natural naman po sa atin, bilang mga binago ng Panginoon, hindi na tayo nagsasalita ng mga bagay na hindi totoo. Mga bagay na makakasira sa damdamin ng ibang tao rin. Amen. So, that's the first principle. Ikalawa, pag-usapan natin. Sabi ng ibang mga tao, hindi daw importante yung mga ipinapasok nating mga pagkain sa ating mga katawan kasi nilalabas din po yan eh. I beg to differ. Kasi nagiging cause din po ito ng maagang pag-uwi sa Panginoon. Sabi nga po ng kasabihan, you are what you eat. Do you believe it, church? Ikaw yung mga kinakain mo. Amen? Kapag tayo po, kung ano pa yung ating mga kinakain, it impacts your physical health. Kapag tama po yung mga kinakain natin, nutritious food, hindi po ito sagana sa salitre. Alam niyo yung salitre? Hindi healthy yun, ha? Yung mga nakatatagpuan sa Tocino. Alam niyo ba, sa States pa lang ngayon, sa amin po sa Estados Unidos, bawal na palang kumain doon, bawal na yung hotdog, yung mga pula. Tama po, ano? Yung mga pula. Kasi it causes cancer daw. So maganda ipatupad din sa Philippines. So yung hotdog po, burahin nyo na sa inyong mga binibili. Totoo yun. Sa amin po sa Estados Unidos, bawal na. So hindi na po kami bumibili. So makakasama po ito. So importante, ano? Gaya na sinabi ko kanina, sabi ng paalala sa atin ng Proverbs 10:27, if you respect the Lord, nahaba ang buhay natin. Pero if you keep doing wrong, your life will be cut short. Kapag alam mo nang masama yan sa inyo, at kinain mo pa, and then sinasabi mo, ito masakit eh. Pinagpipray mo, Lord, sagana po sa salitre ito, pero in the name of Jesus, bind it, di po ito makakasama sa akin. It doesn't make sense. Para bang ganito eh, Lord, may lason to eh. Alam ko may lason to eh. Pero in Jesus' name, kahit may lason to, hindi to tatalab sa akin. It doesn't make sense. Wala pong wisdom doon. Pag yung pagkain, alam nyo makakasama sa inyo, huwag na po natin kainin. Na meron po isang tagpo sa Biblia, mga kapatid na talagang importante. Kasi kaya natin pinag-uusapan ito because I would like to tell you that God has provided us the health. Libre po binigay ng Diyos sa atin yung health. Pero yung fitness, responsibility po natin yun. Pati pa yung pagpapalit ng tiyan, it's my responsibility. Hindi po kasalanan ng Diyos yun. Kasama po ito sa serye natin mga kapatid. This is wisdom. Kasi grace ng Panginoon to eh. Di ba sabi ko kanina, God's grace is spiritual. Pero yung manifestation ng biyaya niya, nakikita natin sa physical realm. Ganun po ang Panginoon. Amen. Kaya po tayong mga mananampalataya, especially yung mga nasa ilalim ng biyaya, nakikita ng mga even yung mga believers na nasa mixture, nakikita nila yung manifestation sa atin nangyayari sa physical. Kaya napapansin nyo yung mga nasa biyaya, hindi tayo kaagad nagmumukhang matanda at pansinin nyo po, mas masayahin tayo. Amen. So, biyaya, spiritual, pero nakikita yung manifestation sa physical. So, God's ways are simple yet powerful. Kanina, no? Simple lang. Anong simple binigay sa atin ng Panginoon? If you want to live long, speak life. Anong ginagamit? Bibig pa rin eh. Because faith operates through speaking.
Simple, di ba? God's ways are simple and yet powerful. Kasi pag mali din pong gamit natin ng dila, pwede kang mapaaway. Nagsalita ka ng mga masasama sa kapwa mo. Nagsulat ka sa social media. Pagsasalita rin po yun di po ba? Mapapaaway ka talaga. But God's ways are simple and yet powerful. So gamitin natin na ito po'y makakabuti, mag-benefit po tayo. So ito yung ikalawa. Hindi lang pala, kasi sabi ng mga matatanda, hindi daw mahalaga yung kinakain natin. Yung sinasabi daw, makasasama. Hindi, kasama po pati kinakain natin because you are what you eat. Now, meron po isang tagpo sa Biblia. It's found in 1 Corinthians chapter 10. Take note chapter 10. Na ang Diyos pala, ayaw niya po ng mga party talaga. Yung mga party na talaga nagwawala ng mga tao. At dito po ang definition ng Diyos ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ibang tipo nakakalimot na sa sarili. Let me give you a 1 Corinthians 10 verse 7. Do not be worshipers of handmade gods as some of them were. Ito po yung mga, let me give you yung overview. Ito po yung mga Israelita na niligtas ni Moises mula sa Ehipto. And then, at the foot of Mount Sinai, dito na nung umakyat si Moses para kunin yung 10 Commandments, nagwala yung mga taong ito. At sinabi nila kay Aaron, total, wala si Moses, wala kami masamba mag-party tayo dito, pinabayaan sila ni Aaron. Ito po yung tagpo ng 1 Corinthians 10 verse 7. So basahin natin once again. Do not be worshipers of handmade gods, as some of them were. So mga Israelita po ito. Just as it's written in Scripture, the people, those people ito yung mga niligtas sa Ehipto. The people sat down to eat and drink after sacrifices to the golden calf at Horeb and stood up to play, indulging in immoral activities. So sobrang pagkain nila, sobrang pagsasaya, pag-iinom. Ito pala ay pagsasalarawan na pagsamba sa Diyos-Diyosan. Humantong po ito sa kanilang pagsasagawa ng mga mahahalay na bagay. Grabe. So, hindi po kalooban ng Diyos ito, mga kapatid. So, take note, this is 1 Corinthians chapter 10. Now, yung konteksto nito, pag binasa nyo yung 1 Corinthians chapter 10, dito ay verse 7, no? Pagdating sa 31, kaya pala may ganitong verse. Lagyan natin, drop down to verse 31. Therefore, whether you eat or drink or whatever you do all to the glory of God. May kinalaman ito sa verse 7. Sa pag kumakain kayo, kapag tayo po'y umiinom or whatever you're doing, do all these things for the glory of God. Amen. Yun pala yung context niya. Now, marami nagtatanong sa akin, Pastor, masama bang uminom ng alak? Pangkaraniwan Ito yung tanong, Tapos magbibigay sila ng dahilan, si Jesus nga gumawa ng alak Now, sabi nung talata, therefore, whether you eat or drink, or whatever you do all to the glory of God. Now, do these things to the glory of God. Nagbibigay po ng kaluwalhatian sa Diyos. Kapag kayo po'y umiinom, for example, sabi nung talata kanina in verse 7, still 1 Corinthians chapter 10, kapag kayo po'y nalalasing, umiinom Anong problema ng mga lasing? Mga lasing, walang hindi matinong kausap yan. Anong nangyayari, di ba? Kung ano-anong sinasabi. Now, nagbibigay po ba ito ng kaluwalhatian sa Diyos? At ang masama dito, lasing lang siya. Pero yung katawan niya, nadidisgrasya rin yung kanyang liver. Di ba yun ang unang tinatamaan? May epekto rin po sa kidney. Now, sa tingin niyo po, nagbibigay ba ng kaluwalhatian sa Diyos na nakikita niyo yung anak niya na nagkakasakit, yung kanyang naapektuhan yung kanyang kidney at saka yung kanyang liver? Hindi siya masaya. Now, hindi ito nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Pastor, ano lang naman, paminsan-minsan Halimbawa, makita niyo, pastor niyo, may naglalakad dyan sa all day. Tapos gumaganyan, si pastor, medyo nakainom. Maluluwalhati ba ang Diyos? Mapagmamalaki niyo ba ako? Yung pastor namin, medyo mahina lang uminom, paminsan-minsan lang yan Nagbibigay ba ng walhati sa Diyos yun? Si Brother Joel naman palang kainom mo para sa mga Christian yan Para sa Christian Tapos kita kami. Brother Joel, tawagin natin Kuya Gio. Bibilis. Wala tayong pulutan Kuya Gio. Di po ba? Nagbibigay ba ng kaluwalhatian? Alam niyo po ba ibig sabihin nagbibigay ng kaluwalhatian? Una, nagbibigay natin ng dangal yung kanyang pangalan.
Ako, magbibigay ba ako ng kaluwalhatian o dangal sa church? Sa inyo, pagmamalaki nyo ba ako? Pastor namin, umiinom yan. Pero kung nakikere naman niya kasi nakakauwi ng bahay yan eh. Alam niyo, puro pa ganun. Wala sa katuwiran, mga kapatid. Ganon din po sa pagkain. Kapag tayo kumakain ng labis, hindi po gusto ng Diyos din yun. Kasi nakakasama din sa ating katawan, hindi po ba? Now, pa nagkakasakit ng tao, ba't natin pinag-uusapan po ito? Because, gaya na po sinabi ko kanina, di ba buong buwan ng Mayo, pangkaraniwan, pag may namamatay, ang sinisisi nila, ang Diyos. Pero sa totoo lang, tayo rin po may kagagawan. Kaya pala, verse 31 of 1 Corinthians tells us, therefore, whether you eat or drink, or whatever you do, do all to the glory of God. So, yung alak po ba masama? Lahat po ng sobra masama. Now, kung kayo po umiinom ng pakonti-konti, sa simula, pakonti-konti yan, mamaya konti container na yan. Dadami at dadami yan. So, nasa sa inyo po yun. Kung ito po ay magbibigay sa inyo ng kaluwalhatian, kasi alam ko yung mga taong lasing, mahirap ka o siya pang lasing. Sumasabaw yan eh. Nasisira din ang kredibilidad ninyo. Hindi kayo papaniwalaan. Hindi po ba? May sakit pa yung iyong physical body. Nasisira ang liver mo, nasisira din ang kidney mo. Now, nasa inyo na po ang desisyon. But to make the long story short, hindi po nagbibigyan ng luwalhati ito sa Diyos. Ganon din po ang pagkain. Pwedeng masira ang bahagi ng inyong katawan. Mga internal organs po ninyo. Now, kapag nasira po iyan, hindi po gusto ng Diyos yun. Now, anong panukala ng Diyos para hindi po tayo binamana ng palataya, tayo rin po ay nakakawala at nakakalaya sa mga ganitong mga eksena sa buhay. Let me give you itong mga susunod na talata. Proverbs o Psalm 23 verses 19 till 21. Listen, my son. Sino tinutukoy dito? Mga mananampalataya. And be wise and direct your heart in the way of the Lord. So gusto ng Diyos sa atin, dapat lumalakad tayo sa panuntunan ng Diyos. Verse 20. Do not associate with heavy drinkers of wine or with gluttonous eaters of meat. Di ba kasalanan din ng gluttony? Ano sa Tagalog ng mga glutton? Masiba, matakaw. Verse 21. For the heavy drinker and the glutton will come to poverty. Lahat daw po ng mga matatakaw maghihirap. And the drowsiness of overindulgence will clothe one with rags. Ang dami kong kilala. Nabuhay sa pag-inom, walang nabibiling damit. Walang property na pupundar. So itong sinasabi ng Biblia sa atin, never indulge or associate yourselves with these people. Kasi masisira kayo talaga eh. Pero isipin niyo ako, bawa nainom ako. Sinasama ko naman si Brother Joel para sabay kami gumaga. So hindi kalooban ng Diyos yun, mga kapatid. Now, tingnan natin. Tinignan ko yung word na glutton. Sa Tagalog, masiba, matakaw. Sabihin niyo nga po sa katabi ninyo, hindi ka matakaw. Tingnan natin, ha? Proverbs ba yan? Sam, no? Proverbs pala dapat. Kuya, pakilagay nga, Proverbs. Oo nga, dito sa akin, Proverbs eh. Proverbs 23. Yan. Proverbs yan eh. Now, tinignan ko yung word na glutton. Babasahin ko na lang po sa inyo dito, ha? Glutton, one given habitually to greedy and voracious eating and drinking. So, sa Tagalog, ang sama eh, mga gulapa. Ang pangit pakinggan, ano? Ibang tipo, pag may pagkain na lang, so hindi po tayo ganun, mga mananampalataya. So once again, yung kanina, Kuya Jet, naayos na natin, that's found in Proverbs, ha? Thank you, Kuya Jet. Proverbs. Yung kanina, Proverbs 23, 19 till 21 yon. Kuya Jet, ayos na? Yon, thank you so much. Salamat. So pakita natin yung yung definition ng glutton. Lagay natin. One given habitually, so ibig sabihin, naging habit na niya to greedy and voracious eating and drinking. So hindi lang pala glutton yung kumakain, pati po yung mahilig sa pag-inom. Hindi kalooban ng Diyos yun, mga kapatid. Kasi that could lead to sicknesses and diseases. Yun lang po ang gusto ng Diyos. Di ba tayo mga magulang, Sister Lai, gusto mo ba si Ate LJ may sakit? Di ba? Gusto natin mga anak natin healthy. Ate Presi, gusto mo ba si Ate Hana na lang?
ay walang ganang kumain. Alam ko, hindi pangkaraniwan kay Ate Ana yun, ha? Pero, di ba, hindi masarap sa pakiramdam yun, na, uy, Hana, parang hindi ako sanay. Hindi ko masyadong kumakain. Gusto natin yung mga anak natin masigla. Pero yung kumakain ng tama lang. Hindi yung sobra-sobra. Kaya ako sabi ko sa family namin, naniniwala ako, pero siguro once in a while, pwede naman yung eat all you can, pero sa totoo lang, hindi kalooban ng Diyos yun eh. Kasi isipin niyo po ito magkano ang eat all you can? 1,200 or 900. Di ba? Ang mindset natin, binayaran mo yun. Ngayon, kahit busog ka na, dahil feeling mo, nagbayad ka ng 1,200, kinakain mo pa lang, nasa 400, meron ka pang nalalabing 800, kakain ka pa rin kakain eh. Pero sa totoo lang, winawasak mo yung katawan mo. What if kumain na lang tayo sa restaurant na tama lang yung bayad? Hindi ka na nagastusan, hindi pa nawasak ang katawan mo. Wisdom. Pero mga Pilipino, doon tayo eh. Kaya po pangkaraniwan, nagkakasakit ang tao talaga. See? That's gluttony. Pero kung ini-invite po kayo, paminsan-minsan lang, once a month, pwede naman. Pwede nyo kami imbitahan. Pero yung lagi na lang kayo nasa eat all you can, I don't think na yan po yung makakabuti sa inyo. That's not wisdom. Amen, church? Amen. Kasi tama lang yung kain na, alam mo yung busog ka na, yung iba kasi takaw mata eh, yung, kasi nga sabi nung talata, sabi nung definition, greedy sila eh. Yung busog na, gusto ko pa rin yan. Yung boss ko kinukwento kanina, nakakatuwa yung boss ko. Nasa harapan daw siya ng kainan. Eh yung bata daw doon sa harapan niya, sobrang masungit. Kakain sila, sabi daw ng bata, this is mine. Hindi sabi ng boss ko, that is yours. Sige. Now, mga kapatid, are you learning, church? Now, tingnan po natin Alam niyo po ba, ang pagkain po, ito po yung pamamagitan kung bakit ang tao po yung nagkasala. Yung unang kasalanan po ay pagsuway ng tao sa Diyos. Pero yung manifestation ng kanyang pagkakasala, yung kanyang pagsuway, ay pagkain din. Now let me give you Genesis 2:16 till 17. Drop down po tayo. And the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden you may freely eat. Napakagalante ng Diyos. Of every tree in the garden you may freely eat. Lahat ng mga punong kahoy dito pwede kang kumain. Pagdating sa verse 17, but of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat, for in the day that you eat of it, you shall surely die. Sabi ng Diyos, sa lahat pwede kang kumain, pero wag lang dito. Sa the tree of the knowledge of good and evil. For in the day that you eat of it, you shall surely die. So, ang pagkakasala po ng tao, ang manifestation ng kanyang pagsuway ay through eating. Verse 6 ng Genesis chapter 3, dito tayo. Kuya, baba tayo. So, when the woman saw that the tree was good for food, kita niya, that it was pleasant to the eyes and the tree desirable to make one wise, she took of its fruit and ate. She also gave to her husband with her, and he ate. So, dun po ang manifestation or revelation ng pagkakasala, ng pagsuway ni Eva at saka ni Adan. Through eating. Tandaan niyo po yan, through eating. At dahil po sa pagkakasalang yan, nadamay ang buong sanlibutan. Bagaman, wala naman tayong ginawang kasalanan, we became sinners. We became sinners not because we sinned, but because of Adam's sin. Malinaw po yun, church? We became sinners because of Adam's sin. Romans chapter 5, verse 12. So sa pagkakamali nila Adan, kumain sila na ipinagbabawal na bunga mula sa ipinagbabawal na punong kahoy, yung kanilang pagkakasala, dahil sa pagkain, nadamay ang buong sangkatauhan. Therefore, sabi ng Romans 5:12, therefore, just as through one man sin entered the world, and death through sin, and thus death spread to all men because all sin. Sinasabi ng ibang tao, pagkain lang yan eh. Pero kita niyo po, kasimpleng pagkain, sa pagkakasala ng isa, nadamay ang buong sanlilikha. So, meron palang impact yung pagkain. Now, at dahil sa kasalanan ito, lumaganap ang kamatayan. Now, paano po ang manifestation ng kamatayan sa ngayon bago na mamatay ang tao? Usually, sakit, karamdaman, trahedya, aksidente. For example, yung nangyari sa SC Tex, yung driver doon, na pag-alaman, di ba, na suspindi yung, ano pangalan ng bus company na yun, ma? Solid North. Yung pala mga drivers doon, lagpas 8 oras ang trabaho. Now, hindi natin alam because sabi ng mga pulis, nung inibitahan siya,
na itest sa drugs, ayaw niyang pumayag. Pero sa alcohol, okay siya eh. Klarado siya. Pero bakit doon sa drug test, ayaw niya? Now, possibly, kaya sila nagda-drugs para to keep them awake. Kasi ang haba ng oras nila eh. So, for the wages of sin is death. Gumagawa sila ng mga bagay na masama para lang mapunan yung pangangailangan na tinihingi ng kumpanya. At yun po humantong sa maraming kamatayan. Now, for the wages of sin is death. So, ang manifestation nito, sakit, karamdaman, and then yung iba naman po, trahedya, sakuna at aksidente. Now, ba't po nangyari ito? Because of Adam's sin. Ang daming namamatay. Pero buti na lang, hindi po natapos dito yung Romans 6:23. Dahil yung second part, ang ganda ng sinabi ng talata. But the gift of God is what? Eternal life in Christ Jesus our Lord. Pag sinabing eternal life, o dito muna tayo, the word gift. Pag sinabing gift, ito po ba'y may bayad? Wala. So yung eternal life na binigay sa atin ng Diyos through Jesus Christ, His Son, is a gift. Di ba, kagaya po ng ating message title, God's ways are simple yet powerful. Kaya pala simple, madali, tapos gift pa, walang bayad. Pero ang sistema ng mundo, complicated na, may bayad pa. Pero karamihan ng tao nandito sila sa complicated at may bayad. Ako po mas gusto ko, and I believe this is wisdom, dito na ako sa simple na, libre pa. Now, meron pong binibigay sa atin ng Diyos. Mabuti na lang at hindi po natapos ang Romans 6:23 doon sa first part, for the wages of sin is death. Totoo naman po talaga yun. Pero buti na lang, merong, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus. Amen. Is that good news, church? Amen. So ang kaloob na ito ay kusang ibinigay sa atin ng Diyos. At ito rin po ang itinuro ng Panginoong Hesukristo. Itong kaloob ng Diyos, itinuro niya personally kay Apostol Pablo. Wow! So alamin natin kung ano po yung itinuturo sa atin para tayo po'y makawala sa mga manifestation ng death, sicknesses, diseases. Kung ito po ang pinanggalingan nito ay dahil lang sa pagkain, tingnan natin kung ano pong itinuturo ng Diyos sa atin na simple, napaka at pinakasimpleng bagay na itinuturo sa atin ng Diyos. Drop down to mga susunod na verse natin, Kuya Jet. 1 Corinthians 11. This time, dito na tayo, 23 and 25. Kanina nasa 1 Corinthians 10 po tayo. For I received from the Lord, sabi ni Apostol Pablo. So, ibig sabihin, personal po niya tinanggap yung teaching na ito. That which I also delivered to you, that the Lord Jesus, on the same night in which He was betrayed, took bread. Verse 24. And when He had given thanks, He broke it and said, Take, eat. This is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me. And when He had given thanks, dito na tayo, 25 na ba ako? In the same manner, He also took the cup after supper, saying, This cup is the new covenant in my blood. This do as often as you drink it in remembrance of me. So ito po yung napakasimple na panuntunan o sistema ng Diyos na binibigay sa atin. So once again, church, God's ways are simple yet powerful. Sumuway ang tao, ang manifestation ng kanilang pagsuway, sila po'y kumain. Nagkasala. Yun ang problema. Ang kasalanan, yun ang problema. Pero may binibigay po sa ating solusyon ng Diyos. Ano pong pamamagitan niya? Kung ang problema sa pamamagitan ng pagkain, ang solusyon din, alam niyo kung paano? Pagkain din. Simple. Hindi po ginawa ng Diyos na para gumaling ka, pumunta ka sa bundok Timbuktu o sa kaya sa Mount Ararat, tumabuling ka ng 10 beses at pag nabuhay ka, gagaling ka. Komplikado yun eh. Kung problema, pagkain, solusyon, pagkain din. Now, binibigay sa atin dito ni Apostol Pablo, pagkain din para po tayo makalaya at makawala sa mga karahasan ng pagkakasakit at karamdaman. For the wages of sin is death. Kasi pag kayo po'y nagkaroon ng sakit at karamdaman, patungo po yan sa kamatayan. Now, let me give you itong susunod na verse. 1 Corinthians. Dito tayo sa 10:13. Balik tayo sa 10. No temptation has overtaken you except such as is common to men. Now, take note the word temptation in this passage. Yung pong temptation in Greek. Pakilagay nga, Kuya Jet, sa Greek. It's peirazo. Peirazo.
Parang tunog pera, no? Pag may problema kayo sa pera, anong solusyon? Therapy. Yun ang sinasabi ng mundo, di ba? Therapy. Pag malungkot si nanay, ang sagot, therapy. Pero hindi po. Dito tinitingnan natin. So, yung word dito na temptation, it could mean also trial or to test or to tempt. So, wala pong temptation or trial na nararanasan natin, take note na wala pong dahilan para hindi tayo makawala. Kasi yung susunod po dito na patutuo sa atin ng talatang ito, meron pong binibigay ang napamamaraan ng Diyos sa atin para tayo po'y makawala from this temptation or perazo. But God is faithful who will not allow you to be tempted beyond what you are able, but with the temptation will also make the way of escape. Now, tingnan po natin yung phrase na to, the way of escape. In Greek, tingnan natin, ekbasis. Sabihin niyo nga po, ekbasis. So kapag kayo po'y nasusuong sa any trial or temptation, di ba, alam niyo yung song ni Don Moen? Ano yung song ni Don Moen? God will make a way. Come on, church. Buuin natin yung song. Where there seems to be no way. At talagang ano? So, pag kayo po'y nasa gitna ng mga trials or temptation, definitely, God already provided you a way of escape. Now, sabi dito ng talata tuloy na, that you may be able to bear it. Sa Tagalog, parang, nang sa gayon ay mapagtiisan mo ito. Hindi pala yung word dito na bear, hindi pala ito pagtiisan. Kundi para tayo po'y makawala ng maayos. Tingnan natin yung word na bear. It's hupo, pero carried safely away from danger. So kapag meron tayong ginawa, kayo'y kumain ng kung ano-ano, nakainom at nagdulot sa atin ng karamdaman, that's trial, di po ba? Halimbawa, pumunta kayo sa doktor ninyo, tapos sinabi ng doktor, oy, may problema liver mo, may problema kidney mo, kasi mukhang malakas kang uminom, o yung kinakain mo hindi maayos, mahilig ka sa mga inihaw, tapos madumi pa. Bumili ka na dun sa mura na, madumi pa. So, nag-cause ng sakit mo. Nalaman mo sa doktor. After yung laboratory, may sakit ka na. Now, that's trials, di ba, mga kapatid? Meron kayong sakit. But God provided us an ekbasis, an exit, a way out, para magkaroon po ng hupofero to carry us safely away from that danger. So, meron palang sistema ang Diyos na tayo po ay makawala mula po sa mga trials na yan. Amen, church? So, God's ways are simple yet powerful. Now, ano po kaya ito? Kasi kanina sinabi ko, it's communion. Ang communion po, napakasimple. Ginawa natin kanina. I would like to thank si Brother Joel. Ako'y talagang natutuwa pag sila po'y dumadalaw sa ating church. Sabi ko, salamat, may makakasama na naman akong pastor. Hindi ko siya kasama sa inuman, hindi kami umiinom sa communion. So dito, pwede yung sabihin, Pastor, ano lang yan, baka para na walang communion yan. No, now let me give you itong mga susunod na verses. 1 Corinthians 10 po ito Basahin natin. After two passages, yung susunod na passage, it leads us to communion talaga. Dito tayo sa 1 Corinthians 10:14 hanggang 16. Therefore, my beloved, flee from idolatry. So kung meron po kayong sakit, ano yung pinag-usapan natin kanina? Verse 7 ng 1 Corinthians 10. Huwag daw po tayo mahilig sa mga party na walang kabutihang maibibigay sa atin. Di ba yung sobrang pagkain, sobrang pag-inom? So flee idolatry. That's idolatry pala. Pag-worship sa mga Diyos-Diyosan. Verse 15, I speak as to wise men. Judge for yourselves what I say. Ito na, sabi ni Apostol Pablo. Verse 16, bilang patunay na tinutukoy ng Diyos. Kung ang problema po ay pagkain, ang solution din ay pagkain. Verse 16, 1 Corinthians 10, the cup of blessing which we bless, is it not the communion of the blood of Christ? Di ba ito po yung hawak natin kanina, yung saro? Kuya Jethro, pakilagay sa susunod na verse 16, The bread which we break, is it not the communion of the body of Christ? Church? So, kung ang problema ay pagkain, God's ways are simple and yet powerful, ang solusyon din ay pagkain. Pero most of the time, ang problema natin mga mananampalataya, pag meron tayong sakit, kabisado natin yung mga dahon ng banaba, dahon ng benibi, dahon ng binibi, lahat ng mga dahon, alam natin. Nakakatulong din po iyan. Definitely. Pero nakakaligtaan natin, dapat po, I pray, pag meron po kayong sakit at karamdaman, the Lord has provided us
An ekbasis, a way out. To carry us safely away from danger. Pag may sakit kayo, bilang mananampalataya, first and foremost, magkuha na kayo ng tinapay at ng grape juice. Or kung walang juice, water will do. Di po ba? God's ways are simple. Lahat naman siguro tayo may tinapay po, ano? Pastor, panis na eh. Okay lang. Panis, masisira naman ang tiyan mo dyan. Tinapay. Kung wala kayong tinapay, ang laki ng tindahan na Kuya Gio, pumunta kayo doon, ang daming tinapay kay Kuya Gio. Matutuwa pa siyang bigyan ka. Or tubig. Di ba? God's ways are simple. So kung problema ay pagkain, solusyon din ay pagkain. Amen. Nakukuha niyo po, church? Amen? Di po ba? And, meron pa tinuturo sa atin ng Biblia na kung bakit daw po ang mga Kristiyano po in particular, ha? Di ba marami tayong kapatiran? Tayo po ay nasa biyaya. Meron tayong mga kapatiran nasa mixture. Pag sinabi nating mixture, tayo po kasi sa biyaya, we believe that as believers ni Kristo, we are no longer under the law. We are under the grace of God. Meron po tayong mga kapatiran pa rin. They still believe na nasa ilalim pa rin po sila ng kautusan. Merong kautusan, may biyaya. Yung kanila po kaliwang paa nakatapak sa Mount Sinai, that's representing the law. Yung kanan nila nakatapak sa Mount Zion, representing grace. Now, sila po, kapag ganito po ang sistema ng kanilang pagtayo, kaliwa nasa Mount Sinai, kanan nasa Mount Zion, nasaan sila? Nasaan sila, church? Babylon. Tama sa Ate Jackie. It's a place of confusion. Now, wala tayo doon, kaya hindi tayo confused. Kaya importante po yung message na ito. Amen. Now, tingnan po natin ito, ha. Bakit daw po ang mga Kristiyano, I believe, ito pong walang knowledge about the Holy Communion. Kasi sa mga churches today, pag nagko-communion, nagsasyan sila eh. Akala nila yung communion, pag hindi sila nakapagsisi ng tama, that would lead to judgment. Hindi po eh. Mali yung teaching na yun. Pero sa ibang panahon natin pag-uusapan yun. But gusto kong pagyamanin po ito. Bakit maraming Christians, according to 1 Corinthians 11, verse 30, sabi nung talata, let me give you this verse. Tingnan niyo po ito. For this reason, meron tayong English teacher po dito, si Teacher Nelly. Teacher, di ba yung this singular? T-H-I-S. Ano yung plural nun? T-H-E-S-E. Sabi nung talata, for this reason, yung reason ay singular din. R-E-A-S-O-N. Hindi siya reasons. For this reason, ang galing ng Biblia, many are weak. Mahina. Many are sick. And many among you sleep. Yung sleep po dito, kung ba't sinabi ko this passage is for the believers because tayo po mga mananampalataya, hindi na po tayo itinuturing at hindi na yung mga mananampalatayang sumasakabilang buhay, hindi tinatawag na namamatay. Sumasakabilang buhay. Natutulog. Kaya po itong passage nito is for the believers. Now, bakit daw po marami ha? Sana nga, konti lang eh. For this reason, many, hindi few ha, many. And dami pa naman mananampalataya nasa mixture. Many are weak. Marami daw po mahihina, maraming mga nagkakasakit at tumutuloy sa pagtulog o mga sumasakabilang buhay. For this reason, dapat alamin natin what is that reason. Alamin natin kung ano yung reason. Or gusto nyo ituloy na lang natin next Sunday. O tingnan natin, mag-rewind tayo. Verse 29. Still with 1 Corinthians 11. Ito yung reason. For he, that believer, whenever he eats and drinks in an unworthy manner. Unworthy manner. Pangkaraniwan, pag binabasa yung talatang ito, nakatingin ng mga pastor dun sa tao, hindi po unworthy man. Unworthy manner. It's not the man, it's the manner. Maling pamamaraan. Unworthy manner. For he who eats and drinks in an unworthy manner, ano yung unworthy manner? That person eats and drinks judgment to himself. Paano? Not discerning the Lord's body. Paano yung not discerning the Lord's body? Marami po nagtitake ng communion sa ngayon, tinapay, kain. Tapos parang ginagawang pagkain talaga, no? Pagkakain, ginagawang panulak yung grape juice. That's not discerning the Lord's body. That is taking the communion or receiving the communion in an unworthy manner. Meron ako napanood eh. Ito pong tinapay na ito. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Kainin po natin ng sabay-sabay. At salamat din po
sa dugo, inumin po natin ng sabay-sabay. Hindi pinaliwanag sa tao. Na kapag hindi po alam ng tao ang significance ng isa sa isa, ito yung dahilan. This is the one reason many are weak, sick, and they die prematurely. Now, buti na lang binibigay sa atin ng Diyos yung talatang ito. Now, dapat malaman natin ano yung significance ng isa sa isa. So, dapat po, at ginagawa natin sa church, pag kayo po yung nagko-communion, hindi tayo malungkot. Kasi Eucharist eh. Ecclesiastes, drop down to Ecclesiastes. Doon tayo, Kuya Jetro. 9 verse 7, Go, eat your bread with joy and drink your wine with a merry heart, for God has already accepted your works. Pero pangkaraniwan sa maraming churches, pag nagtitake na communion, nalulungkot sila, umiiyak sila. Pero tayo dapat masaya. Nakita niyo po yung nanguna sa atin dito kanina, si Brother Joel. Di ba? Malinaw din po sa kanya kung ano po ibig sabihin ng mga elementong ating kinain at ininom. Now, ano po yung significance ng tinapay at saka ng wine? So, by knowing yung kanilang unique significance, you are receiving those elements in a worthy manner. So, tama dapat. So, anong significance ng bread? Ito po yung sagot. How to discern the Lord's body in a worthy manner. The bread signifies the Lord's body that was broken for our wholeness and healing. So, whenever you receive the bread, may sample ka ba dyan, Mami? Nandiyan ba si Mami? May tinapay ba tayo? Yung tinapay, di ba? Kung ano man pong sakit at karamdaman na meron kayo, yung katawan, it signifies the Lord's body. Kasi po ang tinapay, bago po ito gawin, actually mas maganda nga yung tinapay talagang ginagamit natin mo eh. Yung tinapay, di ba yung pandesal na lang? Pag ginagawang pandesal, di ba, binubugbog ang pandesal eh. Talagang kung anong mga hinahampas pa yan eh. It represents the body of Christ that was broken on the cross. So, ibig sabihin, lahat po ng mga pasakit na tinanggap ni Kristo, which He did not deserve, para makamit po natin yung ating wholeness and well-being, which also we do not deserve. So, yun po yung significance ng katawan, yung bread. So, pag kinain na natin yung bread, you have to believe na kayo po ay pinagaling na sa inyong mga sakit at karamdaman. Okay, thank you, Ma. Mamaya ko nalang kakainin yan. Lagyan mo na Laverne para walang kumain na iba. Ano naman significance ng wine? Dito muna tayo pala. Isaiah 53 verse 4. Surely He has borne our griefs and carried our sorrows. Yet we esteem Him stricken, smitten by God, and afflicted. Pag binabasa po yung talata, ito sinasabi nila, wala namang sakit na binabanggit dyan eh. Kasi, surely He has borne our griefs and carried our sorrows. But in the original Hebrew, tama naman po griefs yan at saka sorrows. But yung primary meaning po nung griefs, for example dito, in Hebrew, it's koli. Alam niyo ibig sabihin ng koli? Sicknesses and diseases. So at the cross, Jesus bore our sicknesses and diseases. May cancer ba dyan, Pastor? Lahat po ng sakit unimaginable. Lahat po yung inangkin ng Panginoon. And He also carried our sorrows, makhob, in Hebrew. Talaga namang sorrows po yan, pero secondary meaning po iyon. Ang first meaning po ng makhob is pain and afflictions. Pati po yung ating mga depression, kasama po doon na pinasan ng Panginoon. Amen. So yun po yung ginagawa natin whenever we take the bread. Importante po ito. Isipin nyo yung mga sakit at karamdaman nyo at the cross. Lahat po ng iyan ay pinagaling na ng Panginoon. That's the significance of the bread. Huwag nyo pong kakaligtaan yun, ha? Kasi maraming mananampalataya, hindi nila makita yung difference nung yung distinction ng bread sa wine. Ano naman ang significance ng wine? The wine symbolizes the blood of Christ that was shed on the cross for the forgiveness of sins. Maraming Christians ngayon, maraming churches, pag umiinom ng wine, ang sinasabi ng pastor, alalahanin niyo yung mga kasalanan ninyo. Hindi po yun ang sinasabi ng Bible. Now, kapag mali po ang ginagawa nyo, manghihina kayo. Magkakasakit kayo. Ahantong po yan sa kamatayan. Because Matthew 26 verse 28 is telling us, ito po galing pa sa bibig ng ating Panginoon, for this is my blood. Di ba? Yung cup, it signifies the blood. It symbolizes the blood that was shed on the cross. Sabi ni Jesus, for this is my blood of the new covenant, which is shed for many. Napansin niyo po yung talata, hindi siya which was shed, although it was past tense na, pero sabi dito, is present tense. Alam niyo kung bakit? Kasi gusto ng Diyos, every time we partake of the Holy Communion, particularly the cup, alalahanin natin parang kamamatay lang ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo.
ganun po ka-fresh ang kanyang forgiveness sa atin. Wow! Which is shed for many for the remembrance of sins. Yung ba nakalagay sa talata? Na ito yung ginagawa ng maraming churches today. Whenever they receive of the cup, at saka kumakain ng tinapay, parehas nga nilang ginagawa yun. Alalahanin po natin ating mga kasalanan. Hindi na sinasabi ng Biblia. Receive the cup for the remission of sins. Kaya po napaka-particular kanina ni Brother Joel. Yung cup, ibig sabihin, you have to believe that you are, as a believer, you are to be established that you are forgiven completely. Now, pag mali po ang inyong ginagawa, pag nagtitake kayo ng tingnan niyo po ito. Sunod natin, tingnan natin. Kuya Jethro, how to eat the bread in an unworthy manner. Whenever you eat the bread and still claim that you are sick, you're eating the bread in an unworthy manner. Ngayon, epekto nun, lalo kayong manghihina, magkakasakit, at pwedeng humantong sa pagtulog ninyo. Makakasama nyo na kagad ang Panginoon. Paano naman yung unworthy drinking of the cup? Doon na tayo, Kuya Jet. Doon sa wine naman. How to drink the cup in an unworthy manner. Paano naman? Whenever you drink the cup, that signifies the Lord's blood that was shed on the cross for your forgiveness, and yet you still see yourself as unrighteous before God, you are partaking in an unworthy manner. Halimbawa, umiinom po kayo nung cup. It signifies the blood of Christ. Iniinom niya yon. Pero naniniwala pa rin po kayo bilang mananampalataya, ako, makasalanan pa rin ako. That is receiving the cup in an unworthy manner. So for this reason, many are weak, sick, and they die prematurely. Buti na lang dito sa church natin, hindi natin ginagawa yun. Yun ang turo na talagang sobrang mali talaga. Kaya po marami mananampalataya. Ngayon po, sabay-sabay tayong nag-take ng communion. Yung ibang church usually ginagawa yun pag first Sunday of the month. Pero tayo po every Sunday. Kasi gusto ko po, inaalala nyo how blessed you are talaga. Amen. Para tayo po, hindi tayo magiging malambutin. Hindi tayo masakitin at hindi tayo kaagad mamamatay. Oo, matutulog. Gusto niyo po bang may mauna na dito? Ayaw natin yun. Amen. So that's the only reason. So dapat nadidistinguish natin yung significance ng bread. You have to believe that you are healed. Amen. Ano naman po yung cup? Believe that you are already forgiven completely. That's receiving the Holy Communion in a worthy manner. Sa King James, that is receiving in a receiving worthily sa King James Version. Yun ang ibig sabihin. No? So church, importante yan. So, mga kapatid, ito mabuti. Nagkasala ang unang tao at ang manifestation po ng kanilang pagkakasala, pagsuway, sa pamagitan ng pagkain, mula sa ipinagbabawal na bunga, mula sa ipinagbabawal na punong kahoy. So, ang manifestation nung kanilang kasalanan, pinakita nilang sila sumuway, kumain sila. Ito yung nag-cause ng problem. Praise God, ang solusyon ng Diyos, kung problema pagkain din ang solusyon. That's why God's ways are simple and yet powerful. Wow! Palakpakan natin ang Panginoon. Pero ang mindset ng mga unbelievers, nandun tayo lagi sa gamot. Okay din ang gamot, pero may mga side effects. Meron pong latest pag-aaral, even pala yung biogesic, pag kayo po i-take ng take niya, may masama ring epekto. Kasi dadaan pa rin sa kidney yan eh. Hindi pala totoo yung sinasabi ni John Lloyd. Kaya pala sinabi niya, pag nag-take kayo, ingat. Kaya yun pala ibig sabihin nun. Ginagawa mo ng vitamins yung biogesic. Sabi ni John Lloyd sa'yo, ingat. Yun pala yun. Pero, di ba, kahit po ano mga gamot pag tinitake nyo may overdose, pero ang communion, wala pong overdose. Wow! Praise God! Kami po mag-asawa, sila Brother Joel, at Sister Sally, si Ate Amiel, nako, isa po yan. Talaga namang, kami po ay advocate po namin ng communion talaga. First and foremost. Pag meron kayong karamdaman, problema, nag-cause ng kasalanan, pagkain, hindi gamitin natin yung solusyon, pagkain. Kasi tandaan natin, God's ways are simple yet powerful. Pastor, ano magagawa ng tinapay at saka pag-inom ng grape juice sa akin? Pagkain lang yan
Mind you mga kapatid, nadamay tayo sa kasalanan ni Adan dahil lang sa pagkain. Ganun kasimple. Now, ano magagawa nito? Yun ang problema. Dahil sa sobrang simple, tinitake natin for granted. Try it. Sabi ng Diyos eh. Hindi naman sinabi ng Diyos, o itong reseta, punta ka ng Mercury, bili ka ng maraming biogesic. Hindi naman ginanon eh. Sabi ng Panginoon, kung anong meron ka, gamitin natin. Wow! Ganun po kabuti ang ating Diyos. Amen? So, doon na ba tayo? Papunta na tayo sa question, no? Patapos na tayo. Let's go back to our question. Do you believe that God's ways are not just spiritual but also practical? God's grace, amen. Ang sagot ko ay yes. Now, God's grace is spiritual. Pero as you believe in God's grace, nagkakaroon po ng manifestation ito into the physical realm. So, I believe that God's ways are not just spiritual but also physical. Kasi gusto ng Diyos makita natin yung manifestation para lalo po tayo nananampalataya. Now, this is our solution for today. Eat your way out and be healed through the Holy Communion. Kung ang problema, pagkain, ginawa nila Eva at Adan, gawin natin ang solusyon. Kung meron kayong mga trials, mga temptations, your faith is now put into test, eat your way out and be healed through the Holy Communion. Wow! Subukan ninyo ang Panginoon dito. Kami po tested na namin ito in Jesus' name. Ang basihan po natin ng ating foundation, yung healing was made possible through the finished work of Christ on the cross. Now, meron pa tayong verses, no? Before we end. Tingnan niyo po ito. Psalm 103 verses 2 to 3. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Anong benefits natin? Kinakaligtaan ng maraming mananampalataya. Who forgives some, all. Praise God. So, pinatawad na tayo completely. All your iniquities. Who heals all your diseases. Now, one last verse. O 2 verses. Pastor, nahihirapan po akong iwasan yung mga pagkaing hindi healthy. Nahihirapan po kasi kasarap naman po talaga ng mga sebo. Nahihirapan po akong umiwas sa pag-inom ng alak. Pag nakakaamoy po ako ng beer, nanginginig po yung laman ko. Anong solusyon? Ito solusyon. Kung kayo po ay tunay na mananampalataya, nasa inyong banal na spirito. Okay? Now, kaya kayo nahihirapan, nagre-rely kayo sa inyong self-effort. Hindi kayo makakawala dyan. Now, kung nasa inyo pong banal na spirito at kayo po yung anak ng Diyos, ligtas, the Holy Spirit indwelling your born again spirit, hayaan mo siyang kumilos sa'yo. Ako, praise God, no araw, bilang Kapampangan, meron din po ako mga sakit-sakit na nararamdaman kasi kami, ay sanay pag kumakain po kami, mga Kapampangan, lagi may sausawan. Masama yun eh. Sabi ko, Panginoon, alam ko magkukosto ng sakit sa akin. And praise God, nung idinalahin ko sa Panginoon, sabi ko, Lord, kung ako lang masusunod, hindi ako magtatagumpay using my effort. Pero sabi ko, Banal na Espiritu, help me na pag kumakain, wala nang sausawan. Kasi ayaw din ni Joe yun eh. Alam nyo, walang imposible sa Panginoon because kapag tayo po nag-rely hindi sa ating efforts, kundi sa kapangyarihan ng Holy Spirit, mananagumpay po tayo doon. At praise God sa kabutihan ng Diyos. Ito pa pangako sa atin, Galatians chapter 5, verses 22 until 23. But the fruit of the Spirit, capital S, Holy Spirit, is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness. Ito po, it will work sa mga mananampalataya. Gentleness and even self-control. Kung wala kayong self-control, pangalan niya self-control, no? Self, parang self, no? Pero it's motivated by the Holy Spirit, hindi ng self. Even po ang self-control, it's a fruit of the Holy Spirit. So ask the Lord, Lord, iiwas niyo na po ako dito. Tanggalin niyo na aking mga cravings sa mga masisebong pagkain, matatabang pagkain. Yung pa matatabang kaibigan, okay lang po yan. Pero yung mga matatabang mga pagkain, iwasan po natin yun. Hindi po makakasama sa inyo. Kung meron kayong mga kaibigan matataba, okay yan. Papayat din po yan. Pero yung mga matatabang pagkain, magkukos po ng sakit yan. Self-control. So kita natin, ano? God is so good. His ways are simple yet powerful. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Nakakatuwa talaga ang Panginoon. No? Talagang napakabuti ng Diyos at ang kanyang salita ay punong-puno ng pagpapala sa atin.
Ang gusto ng ating Ama sa Langit, He wants you well. Sabi niyo nga po sa katabi ninyo, He wants you well. He wants you healthy. Amen. He wants you well and healthy. Amen. Kasi umiidad na po tayo eh. Gusto ng Diyos, habang umiidad tayo, nagiging pagpapala tayo sa ibang mga tao, sa mga unbelievers. Nakikita nila, may edad na to eh, pero malakas pa rin eh. Yun ang testimony natin eh. Ako naniniwala ako kasama yun. Hindi lamang po spiritual ang testimony ng Diyos. Hindi lang tipong, ay makadiyos yan. Nakikita rin po sa physical realm. Ang tunay na makadiyos, nakikita rin po yung practicality ng buhay niya. Kasi po yung mga taong hindi healthy, simangot talaga yan. May nararamdaman eh. Ikaw ba, pag masakit ang ngipin mo, naiisip mo ba yung world peace? Hindi eh, di ba? Pag masakit ngipin mo, hirap mong kausap eh. Pag masakit ulo mo, di ba? Hindi ka rin makausap na maayos. Pag lagi ka na lang gutom, lagi mainit ang ulo mo. Pero kapag alam mong through the Holy Spirit, ikaw ay binago ng Diyos. Because believing that God's ways are simple and yet powerful, mas magiging masaya po mamuhay. Amen? At bumabata pa po kayo. Hindi tayo tumatandang paurong. Umiidad tayo ng pasulong. Amen, church? So gusto ko muna kausapin po dito. Kung meron man dito unbelievers, no? At gusto nyo tanggapin ng Panginoon. Sa mga nanonood sa atin online, alam nyo, once again, God's ways are simple yet powerful. Alam nyo kung bakit? Bottom line, He loves you so much. Marahil kayo po may mga sakit na dahil, lalo ngayon sa mga kabataan, nahihilig sa mga kape. Naku, nagkalat ang coffee. Pasensya na po Tamaan, huwag magalit. Mahilig sa milk tea. Hindi rin po healthy yan. Mahilig sa soft drinks. Hindi rin po healthy yan. Mga kapatid, God loves you. God loves you. At kung gusto niyo pong tanggapin ang pangako ng Diyos sa atin, buhay na ganap at kasiya-siya, sabi niya in Romans 10:17 that if you can, Romans 10 verse 9, I should say, if you confess with your mouth the Lord Jesus Christ and believe in your hearts that He was raised from the dead, you shall be saved. At pati po yung mga cravings na yan, when you receive Christ as the Lord and personal Savior, tatanggalin po ng Diyos yan pag sinuko mo sa Kanya. Lord, ayoko na pong maging ma-addict sa mga drinks na ito kasi masisira po ang inyong katawan. Makakatipid pa kayo ng pera. Makakatipid kayo sa pagbili, makakatipid din kayo, hindi kayo magpapagamot sa ospital. God's ways are simple because He loves you. Na pag tinanggap niyo po ang Panginoon Hesukristo, huwag niyong problemahin. Diyos, ang banal na Espiritu ang kikilos para sa inyo. Ngayon, pag wala pong banal na Espiritu para sa inyo, hindi kayo magtatagumpay. Let me tell you that. Hindi kayo magtatagumpay. Mangangako kayo every New Year, but that is doomed to fail. Lord, pangako man, simula sa 2026, o kaya yung iba, no, dahil gusto pa nilang uminom ng mga coffee, ng soft drinks, Lord, by 2028, sa susunod na halalan, magbabago na ako. Yung pala hanggang 2027 ka na lang. So church, makausap ko church and also yung mga kapatid, kababayan natin, tanggapin po natin ang Panginoon by praying this prayer with me. Sabihin niyo po, namumula sa inyong puso, O Diyos, kinikilala ko po ang aking sarili. Apart from you, I can do nothing. At sa araw pong ito, tinatanggap kita, Jesus, bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Dahil naniniwala po ako na doon sa krus ng Kalbaryo, inangkin mo ang kasalanan ko. Ikaw ang nagbayad nito para sa aking kaligtasan. Salamat po, O Diyos, na sa kamatayan ng aking Panginoong Jesus, nakamit ko ang buhay na walang hanggan na kaloob mo. At salamat din po na ang aking pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Amen at amen. Kung isa po kayo sa nanalangin na panalangin yan, manampalataya po kayo, kayo po'y anak na ng Diyos. At mararanasan niyo po that God's ways are simple yet powerful. Tayo po tayo, church. At bago tayo magtuloy-tuloy sa ating pagtatapos, pwede ba tayong umawit ng isang song na inawit natin kanina? Na dahil po sa mga katotohanan ng ating ipinahayag, talaga namang hindi natin maiwasang sa magitan ng mga awitin, nagbibigay tayo ng papuri sa Diyos. Aking pagsamba
Jesus, ika'y dakilain. Magpakailanman. Magpakailanman, nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Nararapat ka sa papuri, Luwalhati at pagsamba. luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain. Magpakailanman. Magpakailanman, nararapat ka sa papuri, Luwalhati at pagsamba. luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Alam niyo, kung bakit po nararapat sa papuri at pagsamba ang ating Diyos? Napakabuti ng Diyos talaga. Hindi po ba, church? Hindi niya pinapahirap ang buhay natin. Because once again, God's ways are simple yet powerful. Kasimple, pero makapangyarihan. Hindi po kayo ang kikilos, ahayaan natin ang Diyos na kumilos pamagitan ng kanyang banal na Espiritu. At dahil dito, naisin ng Diyos kung gaano po ka lusog na ating mga espiritu, gusto niya malusog din po yung ating kaluluwa. At dahil malusog po ang ating kaluluwa, wala kayong magagawa. Ang kapaahayagan po nito ay magiging malusog din po ang inyong mga pisikal na katawan. Dahil kayo po'y kumakain ng salita ng Panginoon. Napakabuti ng Panginoon at dinideklara ko po sa atin dito sa church and mga naabot po na aking tinig. In the name of Jesus, I declare na tayo po iidad ng malusog, masigla at punong-puno ng buhay. That's possible. Sabi ng salita ng Diyos eh. And this will only happen to those who believe. Pero kung hindi po kayo naniniwala, sayang naman. Paniwalaan natin. It's the Word of God. So, to those who are watching online, anuman po mga sakit at karamdaman na meron tayo. Kanina po nag-communion na tayo. And I pray this time, kung magko-communion po kayo, pwede nyo gawin sa inyong mga tahanan with a revelation. Pag nagkakaroon kayo ng kumakain kayo tinapin, hindi lang kayo basta kumakain. Alamin natin, anong kapahayagan? Yung nawasak na katawan na ating Panginoon, that signifies the bread. Pag kinain mo yung anumang sakit at karamdaman, ideklara mo that you are the healed of God. Whenever you receive the cup, you have to believe that you are forgiven completely. Yun po yung revelation. Nang sa gayon, sa pamagitan ng simpleng pagkain, napupunuan po ng katotohanan ng ating mga kaluluwa. And even po, I believe, yung manifestation ng kalusugan ng kaluluwa, magkakaroon po ng epekto sa inyong mga physical na katawan. Amen. Lalo po sa panahong ito at meron pong lumalabas na balita na darating po sa mga darating na panahon, meron daw po mas matindi pang pandemya sa COVID-19. And I declare in the name of Jesus, grace is greater than yung pandemya na darating na yun. In Jesus' name, kung magkakatotoo man yung sinasabi ng mga nasa pamahalaan, nasa World Health Organization. It's important, church. So I would like to pray for you. Mga kapatid, I pray that you would have a revelation. Aba, sa mga oras pong ito kasama na aming mga nanonood sa online, thank you for giving us this message. That indeed, your ways are so simple and yet so powerful. Panginoon, tulungan niyo po kami na patuloy namin paniwalaan na pawang mabubuting bagay lamang at sakdal na kalooban nagmumula po sa inyo. Dahil hindi niyo po kalooban at wala po sa bokabularyo ninyo na bigyan ang iyong mga nilikha kasama ng mga taong hindi nananampalataya sa inyo. Lalo't higit kami mga anak mo. Hindi po kayo nagbibigay ng sakit at karamdaman bagkus ito po ay galing sa kalaban. At ito rin po, ikalawang dahilan ay dahil po sa aming mga maling desisyon sa aming buhay, sa aming mga kinakain. O Diyos, tulungan niyo po kami. Yung disiplina po na kinakailangan namin ay hindi po manggagaling sa amin bagkus ito po ay magmumula at aangkinin po namin ng mga bunga ng banal na Espiritu na ipinapahayag mo sa Galatians chapter 5 verses 22 until 23. Salamat sa iyo, O Diyos, dahil layunin mo para sa amin ang maranasan namin ng buhay na ganap at kasiyasiya. Buhay na ganap sa aming mga kaluluwa at kasiyasiya, Panginoon, sa aming mga physical na katawan. Sa kabila na kami po ay umiidad sa paglipas ng panahon, pero Panginoon, ang inyo pong kapahayagan sa aming mga physical na katawan ay maihahayag at magbibigay po ito ng kaluwalhatian sa iyong pangalan. Salamat po at dinideklara ko sa bawat isa po dito sa aming church at sa mga nanonood sa amin online
na anuman pong pinapaniwalaan ng mundo, ay hindi po ito mangyayari sa amin. Pagkus kami po ay magkakaroon, Panginoon, ng kapahayagan na sa paglaon ng panahon, patuloy po mararanasan namin ang kasiglahan at kalusugan sa aming mga kaluluwa, na magkakaroon po ng magandang kapahayagan sa aming mga pisikal na katawan. Panginoon, salamat din po dahil binigyan mo na po ng katugunan ang aming mga katanungan. Salamat din, Panginoon, sa aming mga pangailangan ay yung salita ang nagbigay sa amin ng probisyon. Purihin ka, O Diyos. At ito po ang aming panalangin sa matamis sa pangalan na aming Panginoong Jesus. Amen and amen. God bless everyone. Stay blessed. See you next Sunday. Amen. Amen. We thank you, Lord, for fresh revelations today. I learned a lot. How about you? Let us know down the comments below your favorite takeaways from today's message. Let us continue to honor and worship our Lord Jesus through our giving of tithes and love offerings. However, let me remind you that your tithes belong to your home church. And if you are new here at Solution Grace Church and you consider us your home church now, here are the ways to give your tithes and love offering. You can see it here on screen on how you can give. You can get our account number, or if you are outside the Philippines, you can scan the QR code of our bank account. Thank you for being a faithful tither and a generous giver. As we prepare to give to the Lord, let's lift our phones and I will pray for you. Heavenly Father, we thank you that we can give to you. In this form of giving of our tithes and offering, we honor and we worship you. We believe that this is not about us, but you alone. And I declare blessing and favors on us today and in the coming days and weeks. In Jesus' mighty name, amen. Thank you for joining us today on our Sunday online worship celebration. My name is Bettina, and we hope to see you next week. Keep this in mind. We are greatly blessed, highly favored, and deeply loved by God.